Ano nga ba ang clean water and sanitation? Ang tubig ay gintong diwa, kayamanan ng mundo at bansa. Clean water and sanitation ay isang global na problema at patuloy pa itong lumalala. Sa Pilipinas at buong mundo, maraming mga tao ang walang makuha ng malinis at ligtas na tubig. Ayon sa World Health Organization, halos 2.2 bilyong tao ang nahaharap sa gantong kalagayan. Isa sa mga pangunahing sanhi ay ang hindi wastong pamamahala ng mga pagkukunan ng tubig. Ang polusyon mula sa mga industrial na aktibidad, walang kontrol na basura, at hindi maayos na sanitasyon ay nagdudulot ng kontaminasyon sa mga daluyan ng tubig. Upang matugunan ang suliraning ito, kinakailangan ang pagtutulungan ng mga komunidad, gobyerno, at mga non-governmental organizations upang mapabuti ang akses sa malinis na tubig at maayos na sistema ng sanitasyon para sa lahat. Paano nga ba ito nangyayari? Uy, Makoy! Bay! Tara, flipbatan tayo. Tara, doon tayo sa patan. Pwede mo na. Uy, Makoy! Bay! Tara, patan ulit tayo. Na, kain mo kasi nauna na ako. Tama ka? Total, madami naman ako. Kain na lang. Ang maling paggamit ng malinis na tubig sa mga aktibidad tulad ng walang saysay na paglaro ay nagiging sanhi ng pag-aaksaya ng tubig na dapat sana'y ginagamit sa mahahalagang gawain tulad ng paghuhugas ng kamay at pagluluto. According to the World Bank estimates, ang mga pagtagas at hindi magandang sistema ay nagiging sanhi ng pagkawala ng humigit kumulang 30% ng tubig na ibinibigay sa mga urban na lugar. Aabot sa 70% ng tubig ang nawawala sa pagsasaka dahil sa hindi magandang paraan ng patubig na nagpapalala sa kakulangan ng tubig sa mundo. Ren, kalat naman. Ren, kalat naman. Ang maling pamamahala ng basura ay nagiging sanhi ng polusyon sa tubig na kasalukuyang kontemporaryong issue sa Pilipinas ay nagiging sanhi ng sakit dala ng tubig na naglalagay sa kalusugan ng komunidad sa panganib at nagpapalala sa kalusugan ng kalinisan ng tubig na iniinom. At pagpulot ng basura at paglalagay sa tamang tapunan. Ang pag-iwas sa paglalaro ng tubig ay maliit lamang na paraan, pero kung lahat tayo ay makakagawa nito, ay malaki at marami tayong matutulungan dahil hindi na magiging mahirap ang pagkakaroon ng supply ng tubig. Ang pagtapon sa tamang basurahan ay makakatulong din para mabawasan ang kalat sa ating kapaligiran at maaari pa ito mapunta sa mga ilog o kahit anong tubig. Ang bawat hakbang, gaano man kaliit, may epekto. Bawat isa nagtutulungan, nakakamit natin ang mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Respect for the environment. Ang respeto sa kapaligiran ay mahalaga sa pagtataguyod ng malinis na tubig. Ang pangangalaga sa ating mga ilog, dagat at iba pang anyong tubig ay responsibilidad ng bawat isa upang masiguradong ito ay mananatiling malinis at sapat para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagpapakita ng integridad ay nahahulugan tapat at maayos ng pamahala ng ating likas na yaman, kasama ang malinis na tubig. Hindi dapat gamitin ang mga yaman ng kalikasan sa hindi tamang paraan o para sa pansariling interes, kundi para sa kabutihan ng lahat. Self-discipline. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay mahalaga upang
upang masigurado ang tamang paggamit ng tubig at sanitasyon. Ang simpleng pag-iwas sa pag-aaksaya ng tubig at pag-iingat sa kalikasan ay mga hakbang na nagpapakita ng disiplina at responsibilidad sa sariling aksyon. Pagiging isang trailblazer sa larangan ng kalinisan at malinis na tubig ay nangangulugan ng pangunguna sa mga inisyatibang pagtutulak ng mas sustainable na solusyon. Ang mga inobatibong hakbang tulad ng paggamit ng teknolohiya upang maayos ang sanitasyon ay nagpapakita ng liderato sa pagbabago at paghunlad.